and his voice is just as dark as yours. Freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.
Hi, DJ Rocky. Since quarantine pa rin, I just wanna share my story of how I met him. Yung taong mahal ko. Itago niyo ako sa pangalang L. And this is my secret vow. First year college ko siya nakilala. Itago natin siya sa pangalang Andre. Architect student siya. Actually, kaming dalawa. Classmates kami. Pero hindi kami close that time. Kilala ko lang siya as a classmate. At hindi kami nag-uusap sa room kasi parehas kaming tahimik. But one day, sa isang subject namin, nagkatabi kaming dalawa. And yung subject na yon ay tumatagal ng 5 hours. Kasi nag-drawing kami, saka nagda-drafting. So that time, wala kaming ginagawa. Pero hindi pa pwedeng umuwi. Kaya nagkwentuhan kami together with my friend. And feeling ko naman sa kanya mabait siya, saka matured mag-isip. I think we're friends na after nun. Fast forward, malapit na ang exam. And nung araw na mismong exam namin, nasa likod ako nakaupo at nasa harap ko siya. Napansin ko siya na parang may binubulong sa likod ng classmate naming babae. Which I noticed na parang may gusto siya sa kaklase namin. And I smiled kasi may iaasar na ako sa kanya. A day after the exam is my birthday. So I'm planning to invite my friends somewhere to have fun before we go home to our provinces. Kasi nga, nag-aaral ako sa isa sa mga university dito sa Baguio. At nung araw ng birthday ko, I received a chat from Andre saying, Happy birthday. Okay. Of course, I replied, thank you. At doon ko naisip na ayain siya sa birthday ko kasi I want him to be my friend. Ayun, pumayag siya. Noong gabing yon, magka-chat lang kami. Well, actually, napadalas na nga. Hanggang sa napunta yung topic about sa girl na gusto niya. Kinulit-kulit ko siya about doon. And inamin niya sa akin na, oo, crush niya raw yung kaklase namin. And besides, ako rin inamin ko kung sino yung crush ko sa room kasi nagtanong na siya eh. And proud akong sabihin yun until nagkakaasaran na kami sa chat palagi. Inaasar niya ako sa school palagi. Minsan tinutulungan niya ako para mapansin ako ng crush ko. Fast forward, birthday ko. So suggestion ng friend namin is pumunta kami sa bundok. Hiking ba ganon? So, ayun, pumunta kami nga. Nagbundok kami. And andun din yung crush ko kasi kaibigan niya na rin kami. Ang saya-saya lang nung araw na yun. May mga pagkain at ayun, nandun kami sa taas ng bundok. Tamang kain at kwentuhan lang. Maya-maya, naglaro kami ng truth or dare. Nagkaaminan na ang lahat. At nung time na yun, ako ay may crush. At si Andre may crush din. So may sarili pa kaming gusto-gusto that time, no? Masaya lang kaming naglalaro. After noon, umuwi na kami. Kinabukasan, meron na yung resulta ng grades namin. Sabi ko kay Andre, uy, check mo nga grade mo. At pati ako, tiningnan ko rin yung grade ko sa portal at yun na nga. Napaluha ako kasi may bagsak akong isa. Siyempre, architect student ako. First year at first sem pa lang yun. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiyak ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero grabe kinomfort niya ako. Sabi niya, Hana, huwag ka na umiyak. Mabawi ka sa susunod, Hana. Napangiti ako na naiiyak kasi sinabi niya, Hana, pagbalik natin, ililibre kita ng gusto mo. O, diba? Ang bait-bait niya sa akin. Kaya gustong-gusto ko siya bilang kaibigan. Kaya kumalma na ako. At babawi na lang sa susunod gaya ng sabi niya. Fast forward. Napapadalas na yung pang-asar namin sa isa't isa sa chat about sa crushes namin. At napapadalas na rin yung pag-share namin ng buhay namin sa isa't isa. Umaabot pa nga kami ng hating gabi para lang makapag-usap kasi masaya kaming magkausap dahil nga sa mga crush namin.
days pa at nagstay pa ako sa Baguio bago umuwi dahil malapit na ang Pasko. Sinusulit ko lang ding lumabas kasama ang iba kong mga kaibigan. At nung araw na uuwi na ako sa probinsya, gabi ako bumiyahe. Nung gabing yun, alam rin ni Andre na uuwi na ako. Taga Baguio by the way si Andre. Madalas ko rin i-update si Andre kung anong ganap sa buhay ko. Ganon din siya sa akin. Ewan ko, nasasanay na rin siguro akong kausap siya araw-araw. Ayun ang alas 9 ng gabi biyahe ko. Habang nasa bus ako, magka-chat na naman kami ni Andre. Sabi ko sa kanya, "Uy, 10 oras ang biyahe ko. Hindi siguro ako makakatulog. Samahan mo naman ako." Pabiro kong sabi. Pero sabi niya, "Ang layo naman. O sige, sasamahan kita." At sabi niya yun. Doon ako natuwa kasi habang nasa biyahe ako, hindi namin namamalayan na alas 12 na ng madaling araw. Usap lang kami ng usap na mga walang kwentang bagay pero masaya. Nararamdaman ko na yung antok. So sabi ko, matutulog na muna ako, nahihilot, inaantok na ako. Gigising ako pag 1 AM na. Sabi niya, sige tulog muna tayo. Gigising rin ako mamaya, sasamahan kita hanggang sa makauwi ka. At nag-alarm ako, naka-earphones ako kaya ako lang ang makakarinig. Nung time na yon sobrang na-appreciate ko siya. Kasi nagbibigay siya ng oras sa akin. Then 1 AM nagising na rin siya. Natuwa na naman ako. Kasi nako, Pinoy. napapaisip ako bakit na ito ginagawa. Hanggang sa alas 3 na, yung antok ko bumabalik. Sabi ko matulog na kami at salamat sa time niya dahil na-appreciate ko. Alas 6 ng umaga nang makarating ako sa bahay. Pasko, fast forward. Wala akong ibang kausap kung hindi siya lang. Araw-araw. Masasabi kong close na kami kasi napag-uusapan namin lahat ng bagay. Ina-update namin ang isa't isa pero walang mali siya. Dahil isang araw narinig niya ang boses kong kumakanta. Kasi shinare nung kaklase namin sa group chat yung record ko. Doon na nag-start na humihingi na siya ng mga kanta ko na recordings. Hanggang sa kinakantahan ko na siya. Kasi masaya rin ako na na-appreciate niya. Bukod sa mga walang kwentang bagay, marami rin siyang na-share tungkol sa buhay niya. Doon ko nakilala yung pagkatao niya. Mabait siya, marespeto sa babae, responsable. Kaya natutuwa ako naging kaibigan ko siya. After ng Pasko at bagong taon, bago ako bumalik sa Baguio, sabi ni Andre sabay raw kaming mag-enroll. Oo naman, walang problema doon ka ako. Pagbalik ko sa Baguio, nag-enroll kami for second sem. Ako yung pumili sa ibang subjects niya kasi sabi niya para magkaklase kami uli. Ayun, lagi na kaming magkatabi ni Andre. Ako rin ang lagi niyang kasama. At close na talaga kami. At ako lang yung naging close niya na babae. Hanggang sa nagtagal, unti-unti ko pa siyang nakilala. Mabait siya, sinasamahan niya ako tuwing vacant time, at nakikita ko yung concern niya pag mag-isa lang ako. Hanggang sa habang tumatagal, nare-realize ko na parang gusto ko na siya. Gusto ko lagi siyang nasa tabi ko. At nalaman ko through my friend na kaklase namin na gusto rin ako ni Andre. Di muna ako naniwala kasi nga ayoko mag-expect eh. Pero dahil alam kong may gusto siyang iba, at alam niyang may gusto ako, nagdalawang isip ako. So, kahit madalas kami magkatabi ni Andre, at naririnig ko siyang may binubulong sa akin na, ang ganda mo, sana ako na lang. Eh, patay mali siya lang ako. Pero akala niya siguro hindi ko naririnig yun. At doon ko na lang nalaman talaga na, gusto niya nga siguro ako. Pero kinikilig na ako noon So, after noon, lagi na kami lumalabas with friends after class, tumatambay sa cafe, lalaro, kwentuhan. And then, meron laro na kapag talo ka, may Q&A. So, doon kami nagkaamin ng dalawa. Nagtanong siya kung may pag-asa ba siya sa akin. Dahil ako, may gusto na sa kanya, sabi ko oo. At doon, nakita ko na ngumiti siya. Ang saya-saya niya that time. At syempre, ako rin naman. At hindi alam ng mga kaibigan namin kung anong pinag-uusapan namin. Hanggang sa, ayun, mahal ko na nga siya. At mahal na niya ako.
At lagi pa rin niyang ginagawa yung mga ginagawa niya dati. Lagi pa rin kami magkasama. Lagi niya akong inaantay sa labas ng room ko. Lagi niya akong hinahatid sa sakayan ko. Update sa mga kung ano-anong nangyayari sa buhay. In love na kami sa isa't isa. Pero that time, hindi pa kami officially or technically kami. Kasi ligawan pa lang yun eh. Fast forward, marami na kami pinagsamahan, mga plano. Isa na ron yung pagpunta namin sa lugar na alam niyang gustong-gusto kong puntahan. Hindi ko inihinindalhin niya ako doon pero dinala niya ako doon. Sabi niya kung saan ka masaya, masaya rin ako. At gusto ko masaya ka palagi. Hindi siya nagdalawang isip. Nadalhin ako doon sa isang lugar na maraming bulaklak. 2 hours away from Baguio. So, bumiyahe kami ni Andre kasi wala kaming pasok ng araw na yun. Ang ganda ng lugar. Siya yung taga-kuha ng litrato ko. Masaya siya pag kinukuhaan niya ako ng picture. Iniipon niya sa phone niya. At doon sa lugar na yon, tinanong niya ako kung pwede na ba kaming maging official. So, doon ko siya sinagot na oo. Kitang-kita ko yung saya sa mga mata niya. Masaya rin ako. Ang daming nangyari nung araw na yun, puro masasaya. Kinabukasan na-announce na naka-cancel yung pasok dahil nga sa virus. And then yung araw na yun, sinulit ko lahat ng oras na kasama ko siya. Kasi alam ko na ilang araw kaming hindi magkikita. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, na-extend ang quarantine. Hanggang sa nag-decide na akong bumi sa amin kasi baka ma-stranded ako sa Baguio mag-isa. And then, ayun, nung araw na aalis na ako, sabi niya, gusto kitang makita bago ka umuwi. Pinuntahan niya ako. Nagkwentuhan kami, kahit may halong lungkot, kasi hindi namin alam kung kailan kami uli magkikita. And then ngayon, 8 months na kaming LDR, ang saya pa rin namin. Nag-uusap kami araw-araw, gabi-gabi, umaagot pa nga ng madaling araw. Hindi kami nagsasawa sa isa't isa. Lahat ng mga walang kwentang bagay na pag-uusapan na rin namin. Basta, pag yung taong kausap mo, no, mahal mo, hindi ka mapapagod. Ngayon, mas minamahal ko pa siya. Kahit ang hirap ng sitwasyon. Pero lagi kaming may oras sa isa't isa. Kahit may online class, alam namin ang mga priority namin. Yun muna ay ang pag-aaral bago ang landi. Naintindihan namin yun. Architect students kami. Maraming ginagawa, pero kinakaya. Si Andre yung nagparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante at kung gaano niya ako kamahal. Lagi niya akong sinasama sa mga plano niya. Lagi kami nag-uusap tungkol sa future namin. Akalain mo yun? Dati wala naman akong pakialam sa kanya. Kaya nga, hindi ko akalaing kami yung magkakatuluyan. Hindi inaasahan. Sa ngayon, masaya kami. Dahil ang tanging ginagawa niya lang ay mahalin at pasayahin ako. Hanggang dito na lamang muna po. Muli, ako si Elle at ito ang aking secret file. That secret file was shared to us by Elle. Sana all may jowa sa kalagitnaan ng pandemya. Sana all going strong. Ang hirap kayang i-maintain ng relationship kapag LDR. Diba? Yung nagsimula kayo na lagi kayong magkadikit, magkasama, tapos biglang mag-LDR kayo. Diba? Hindi katulad ng LDR kayo, tapos saka kayo magiging magkasama physically. Yung parang ganon. Diba? Nagigets niyo yung point ko. Parang ang hirap siyang i-workout. Pero siguro depende naman yun sa inyong dalawa eh. Diba? Tsaka bata pa naman kayo. So, alam nyo rin naman yung mga priorities ninyo. Pero mapapasya niya, oil ka na lang talaga. Buti pa kayo. Sorry. Anyway, I would love to listen to all your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Sinabi niyo po ang aking FB page, RAQITERR
RA. Send in your voice messages. Abangan ko po yan. Sa aking pagbabalik, kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa Stasyon Walang Hate. Puro love lang. 90.7 Love Radio. This is Al's Secret Bomb. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan? Pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan.